Dito tayo sa part 3 ng ating bagong series na pag-aaral. Yung why, that is seeing God in our pain. I believe lahat tayo nakaranas ng pain, ng suffering sa buhay. No? From one level to another. From minimum to maximum. At sa ngayon, alam natin, sa pamilya ng mga Hipolito, sila ay nakakaranas ng emotional suffering syempre sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. At sabi nga ni Kuya Billy dun sa kanyang post, maraming pwedeng makisimpatya sa kanya kasi I believe meron sa atin na mga naiwan na rin ng mga magulang. Sino sa atin yung nauna na yung tatay, pumanaw na? Wala na rin yung father mo, no? Okay. Ibang usapan na suffering naman yan. Yung sumakabilang buhay lang, hindi sumakabilang bahay. Ibang usapan na yan. Pero masakit din yun syempre. Masakit din yun syempre. Kasama yun sa suffering. Masasuffer yung mga bata. Sino yung mga, kumbaga, nandyan naman yung tatay, pero yung nanay naman nandyan. Yung nanay naman ang nauna. Talagang lalaki nauna, no? Biblical yun eh. Laging lalaki nauna talaga eh. At maraming dahilan. Sa sakit ng ulo ba yun sa babae or what? Of course not. Ang babait ng mga kapatid eh. Di ba? Puro joy nga ang binibigay nila eh. Wala nga ka-suffering eh. Hindi nga nagbibigay ng sakit ng ulo eh. Ayan. Pero maraming reason kung bakit yung lalaki talaga nauna. Gayun pa man, sino sa atin yung ano ba tawag dito? Yung ulilang lubos na? Both parents pala sa'yo, wala na. Matay nung nasa September. Okay, ng nanay mo. So, si Kuyang pala, ano na siya, ulilang lubos. Pero ilang kayo magkakapatid? 6 po. 6. At least 6 yung natira, no? Yung legacy na naiwan. But still, di ba, masakit, ano? Ako naranasan ko pa mga grandparents. No? Anyway, lahat tayo daraan din doon. Daraan tayong lahat doon. Yung pain ng losing someone. Especially yung ating mga parents, yung mga matatanda. At last time po, napag-usapan natin kung bakit merong suffering, kung bakit merong pain. At according sa pinag-aralan natin last time, una, personal choice. At napag-usapan nga natin si Adam, sakit si Eve. Nagsimula naman ng lahat ng pain and suffering nang magkamali, pumili ng maling choice si Eve at si Adam. And then, sunod-sunod na, at yung napag-usapan natin mamaya, further. Personal choice, even us, kung bakit tayo nakakaramdam ngayon ng pain sa suffering, maaaring kasi personal choice na rin natin. Yung mga alam mo naman hindi tama, sinigihan mo, edi magdusa ka, sabi nga nila. No? Kung di man yon, choice ng iba. Hindi mo choice, pero pinili ng parents mo, pinili ng loved ones mo, nadamay ka. So, nang dahil sa mali nilang choice, pati ikaw ngayon, damay. So, it's either choice mo or choice ng iba. So, again, isa sa paborito kong verse, totoo yung sinabi sa Biblia, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang at namamatay para sa sarili lamang. Kung sa kabutihan natin ilalapat yun, maganda eh. Pero hindi lang naman kasi sa kabutihan eh. Hindi lamang sa righteousness. Kundi maging sa righteousness, merong ripple effect. Lahat ng choices na ating ginagawa. So why? Seeing God in our pain. So pag-usapan natin ngayon specifically yung consequences of choice. Ano yung ripple effect? Ano yung epekto nung choice mismo na ating ginawa? Pero bago yon, naranasan na ba natin bumili ng something tapos nung nasa kamay mo na nagsisisi ka ngayon? Yung bang habang nasa eskaparate siya, takaw na takaw ka, binabalik-balikan mo. Ipinangutang mo pa. Ngayon, nung hawak mo na, edi yung unutang mong pera, ito na ngayon, hindi utang to, credit card to. Utang pa rin yun. Mas malaki nga ang interest kapag credit card eh. Mas malaki pa sa Bombay ang interest niyan. Especially kung hindi ka marunong magbayad on time. So, ayan na, hawak mo na ngayon. Nung hawak mo na, sayang, di ko ba binili? Pag ibinenta mo ka agad yun sa salesman, second hand na. Siyempre, mas mababa na presyo nun. Lugi ka na, siyempre. Pero hindi ba, marami pagkakataon ganyan eh. That's why ako po, personal na ugali ko, pag meron akong gusto, mga ilang beses ko munang babalikan yun. May pera ako o wala, pupuntaan ko siya,
medyo, iikot-ikutan ko ganyan. Pero hindi ko muna bibilin yan. Next time around, after a week, kung day off na naman, babalikan ko na naman yan. Iikot-ikutan ko ulit. Hindi ko pa rin bibilin, kapatid. No. It's me, ha? It's me. Kung pagtitiis din lang, pagdating sa pamimili, meron akong pagtitiis. Pag nakalimang balik na ako at hindi ko pa binili, sabihin hindi ko talaga kailangan. Hindi ako yung tipong pupunta ako, bibilin ko kaagad. No, I'm not like that. Marami akong win-away. Baka naman may mas magandang pwedeng pagkalagyan tong perang to. Bilang responsible, matured person, hindi po tayo dapat ganun. Na antimano, ayan na. Pumunta ka sa Bacala, bibili ka lang ng mani. Pag uwi mo, mga ilang box na junk foods. Ang dala mo ngayon, saan yung mani? Ayun nga pala. Yung talagang pakay mo, yun ang wala. Pagdating mo sa bahay, naku, ano ba itong ginawa ko? Nagda-diet na nga ako eh. Isinumpa ko na nga ang junk foods, pero ayan ka na naman. Magsisisi, yeah, right. So, yung consequences. So, lahat tayo nakaranas ng ganyan. Pinili natin yung something na later on, pinagsisisihan natin. Walang itsapwera po sa bawat isa sa atin. So, ano yung mga consequences of choice? Babalik tayo ngayon sa panahon ni Adam sa ni Eve. Kasi, yun ang beginning eh. Kung bakit tayo ganito ngayon, may kinalaman sa simula. The immediate after effects of Adam and Eve's choice describe the stark reality of our world. A world suffering as the consequences of choice. As the story of Genesis moves away from the Garden of Eden, a variety of consequences unspool. Hindi ba ang isa sa kauna-unahang naging bunga ng pagkakasala ng dalawa? Eviction. In-evict sila sa paradise. Isipin mo, paraiso na, nawala ka pa doon, nakakalungkot ano? Nakakalungkot ba? Kumbaga sa buhay natin ganun din, saya-saya mo na sana eh. No? Biglang sa isang iglap, sa pagkakamali mo, biglang yung kaligayahan mo na wala ngayon. Because of something you did na hindi tama. Diba? Sasagutin ka na sana eh. No? Eh nagulat ka. Napamura ka ngayon. Eh yung babae Christian, talagang medyo yung kinalakihang pamilya maayos. Nagdalawang isip ngayon. Hindi na muna kita sasagutin ngayon ha, medyo ibinbin muna natin. Yung bang napamura ka na, napasipa ka pang ganun, doon sa nagdadaang aso. Naibalibag mo pa yung pagkain, ay pasensya ko na ha, ngayon lang to, hindi ako ganito talaga. Ayan, magdadalawang isip yung isa, ibinbin natin, siguro another 2 years. Kaya paminsan-minsan maganda yung mayroong pagbibigla yung nabibigla. Doon mo mahuhuli yung tunay na attitude sa kakarakter. Una, kapag natatakot, kapag may problema, kapag nabigla, makikita mo yung tunay ng tao. Kaya may minsan siguro mambibigla tayo dyan. Pero hindi, wag na kasi annoying yun eh. Ako ayoko ng ganun, may biglang nang bibigla. Annoying, hindi magandang ugali. So, tingnan nga natin. Yung biglang nananakot. A variety of consequences and spool, what is that? Simulan natin dun sa immediate muna, syempre. The immediate consequences nung maling choice ni Adam sa ni Eve. Kung tutusin, hindi pa nga choices eh. Choice lang, isa lang talaga eh. Isa lang eh. Ano yun? Adam and Eve were not only the first to introduce sin and suffering to the world, hindi lamang yun ang inintroduce nila, they were also the first to feel its consequences. Those consequences occurred in several critical areas of life. So hindi lamang si Adam saka si Eve ang unang nag-introduce ng sin sa world, syempre sila rin yung unang nakaramdam nung bunga, nung mali nilang desisyon. Pwede nating sabihin, hindi naman si Adam at si Eve ang nag-introduce ng sin sa world. So Lucifer. But it's not, hindi naman pumasok yung sin sa mankind kung hindi kumagat si Adam at si Eve. So Lucifer, ang kaya lamang niyang loko-lokohin nun, yung mga angels na katulad niya, na sumama sa kanya, right? Yung tao hindi pa eh, kasi nga nilikha sa wangis ng Diyos. Pero nang i-introduce ni Satan dun kay Eva, at inintroduce ni Eva kay Adam,
at kumagat si Adam at siya ang naging responsable dahil siya ang lalaki, siya ang head. Sa kanya nga nagmula yung babae. Hindi mo pwedeng sisihin, ikaw ang pinagmulan eh. Ayan na, pumasok ngayon sa mankind yung sin. At yung immediate consequence nung ginawa nila, agad-agaran nilang naramdaman. Maraming poor choices in life na agaran ang bunga. Pwede ba tayo magbigay ng example? Ano yung mga poor, very wrong choices in life na talagang agaran yung bunga o consequence? Para medyo bumukas ang inyong mga vocal cords, no? Bigyan nga tayo example. Ano yun, brother? Ano yun? Ano yung mga antimano? Ay, nako, ito na nga ba sinasabi ko eh. Ay, nako, nahuli. Ayan. Nangupit ka, no? Huli! Ay, No? nako, nahuli ako. Ayun eh. High speed. Kaya, nakudakan ka ngayon. Diba sana kung meron man lang picture eh. Kaso, ni picture wala eh. Or na 500. Bawa nagmamanihin ka, kuya. Ay, nako, biglang nahuli. Oo. Sa akin, no, ay, nahuli ako. Ay, may nabawas na naman sa ano ko. Sa bank account. Mababawasan na naman. Diba? Halimbawa, okay, siguro pumasok tayo sa mga bawal, let's say. Halimbawa sa pagkain. Alam mo nang bawal sa'yo eh. Pagkalunok mo, ayan na, sumasakit na ulo mo, di ba? Nanginginig ka na. Naninindig na balahibo mo. Tapos dinahanap mo na yung gamot, kasi may gamot naman eh. Wala ang gamot. Naiwan kung saan. O sa pagmamadali mo, hindi mo malaman kung saan mo hahagilapin. Ikaw kasi hindi mo dinala. Yung iba ngayon ang sisisihin. No? So ano yung mga immediate consequences? Pag-uusapan natin ngayon, dalawa lang muna. Dalawa sa immediate consequences nung ginawang kasalanan o wrong choice, very poor choice ni Adam sa ni Eve. Of course, first, suffering was introduced into the creation. Ang unang naging bunga ng wrong choice ng dalawa ni Adam, suffering kaagad. Suffering. Nung kinapastigo na nga lang sila ng Panginoon, for the first time, kinastigo sila eh. Mahirap yun. Di ba parang sa atin, sanay ka na yung parents mo, mabait, di ba? Mababait yung parents natin, hindi mo halos maalalang huli kang pinagalitan. Tapos meron ka nagawang something wrong, biglang naghalit sa'yo. Di ba ang bigat-bigat ng kalooban kapag ganun? Kasi hindi mo na maalala kung kailan yung last time na napagalitan ka ng parents mo eh. Kasi very loving naman sila eh. Biglang meron ka nagawa, ito ngayon, galit na galit sila, pinagalitan ka. Di ba, masama ang sakit sa kalooban nun. Kaya nga ang bata, umiiyak siya kapag inaalo niya yung parents, nakikipagbati uli siya sa parents niya. Umiiyak sila eh. Kasi masakit eh. Alam nila, nakagawa sila ng something wrong, pero ang mas masakit doon, nung pagalitan sila. No? Nung magalit yung parents, ginawa ko na magalit okay, yung mga bata, ganyan, di ba? Yung palo, kung meron mang palo, which is biblical naman, hindi pa yun eh. Yung nakita niyang nagalit ka kasi, nagalit ka bilang parents sa kanya, yun mas masakit. Sakala kasi, dun sila maglalambing ngayon. Nagsasuffer yung puso, kumbaga, that's why umiiyak sila. So, ang una, sa naging bunga ng wrong choice ni Adam sa ni Eve, suffering. So, kung meron tayong suffering na kilalagyan ngayon, malaking possibility kagagawan din natin. Kung hindi man natin, according sa sinabi natin kanina, wrong choice ng iba na malapit sa atin. So, tayo ay apektado. Ang mahalaga lang naman doon, maging aminado tayo eh. Kasi hindi natin mapagtatakpan sa Lord yan eh. Yung bang wrong choice mo kasi kaya ka nagsasuffer, tapos kapag nagpray ka, parang kasalanan pa ng iba kung bakit ka nagsasuffer. Maaaring ginagamit lang sila bilang pamalo. Walang kinaiba sa Israel, di ba? Each time ng Israel faithful, natatalo nila yung mga pagan nations around them. Pero pag sila unrighteous sa harap ng Panginoon, unholy, ginagamit ng Lord yung mga pagan nations bilang panghagupit sa kanila. Sa yung mga tao around us, ginagamit din ng Lord yan. Lord yan, para tayo matuto sa ginagawa nating mali. At ang ironic doon, mga unbelievers pa ang gagamitin ng Lord. Kasi yun mismo ang experience ng Israel eh. Kung hindi naman niya gagamitin yung mga kapatiran, ang kapatiran naman kasi ayaw nga makasakit ng damdamin eh. Kaya kailangan i-rebuke na, ay pang mag-rebuke. Ang gagamitin ng Lord, siyempre mga unbelievers. Katulad ng Israel. Mga pagan nations na dati lang tinatalo, bigla silang natatalo.
Ginagamit na panghagupit ng Panginoon sa kanila. Latigo from God. Scourge from God. So paminsan-minsan, kung sakali may mga unbelievers around us na walang ginawa kundi tayo'y malignuhin sa buhay, isipin din natin if we are doing something wrong. Kasi mamaya ginagamit pa ng Lord yon to remind us. Or ginagamit ng Lord pang trial, pang testing sa atin, or scourge, pamalo sa atin para magising tayo sa katotohanan. Ano yung unang form of suffering na naranasan ng mag-asawa ni Adam sa ni Eve after nilang magkasala, gumawa ng wrong choice, after nilang ma-evict sa paradise? Bigyan nga ka ng example. Ano ba nangyari? Di in-evict na sila. Ano yung mga nangyari after nun? Bubungkan daw siya. Ha? Bubungkan ng lupa. Ayan. We have to pour. Ayan. Okay. Napakapayak ng inyong mga sinabi. Kuha ka agad. Work would not now be toil. Yung word na work, naging toil. Genesis 3:17-19. The work that seems to have originally held pure satisfaction was now shrouded in disappointment and harsh labor. Rather than enjoying abundant fruit for his work, Adam had to battle the elements of creation that were now influenced by the curse. Imagine nang dahil sa kanilang dalawa, the whole of creation was cursed. Nakita natin yung repercussion ng ginawa ni Adam sa Eve, no? If they only knew. Nakapag pinili, imbis na pipiliin nila to do or not to do, to be or not to be, pinili to be. Kung alam nang nila, no? Pero yun nga, even the creation itself naging cursed. Kasi noong mga panahon na yon, according sa Isaiah, yung mga animals talaga, hindi naman sila nagkakainan, walang carnivorous. Walang carnivores sa panahon ng paradise. Hindi ba yung sinabi sa Isaiah, yung leon, uupo siya katabi yung tupa, dapat kakainin niya na yun pagkain. Pero sa original, sa paradise, hindi. Mga pets sila ng tao kasi Yung animals kasi according sa Biblia, they were created by God for man's amusement. For man's amusement. Kaya hindi tamang pinagmamalupitan ng tao ang hayop. It's not. Kasi under sila ng natin supervision ng care. Kaya nga meron mga animal rights group, di ba? Mas maganda kung yung mga animal rights group na yan, Christian pa in nature, mas maganda sana. Pero kung merong animal rights group yung mga unbelievers, dapat maging tayo mga Kristiyano, we know our part. Yung responsibility maging sa mga pets, sa mga animals. We are not supposed to be cruel sa kanila. Protector tayo ng mga yan. Yun nga lang, we know what happened. Yung mga layo na dapat katibilang ng tupa, kinakain na nila because of the curse. Hindi lamang yung sinabi sa aklat na Isaiah, yung mga bata daw, sa panahon na yun, pag binalik ni-restore ng Panginoon ng lahat, isusuot ng bata yung kamay niya sa den of snakes, hindi siya tutuklawin. Magiging pulseras pa yung maliliit na snakes or what? No? If you will widen our imagination. So, ganun kasi nung araw. Mababait. Mababait sila. Kasi nga, nang isumpa ng Panginoon ng creation because of us, because of Adam and Eve, ayan na. Naging carnivorous. They started to eat each other. Pag narinig yun ng mga vegetarian, kita mo, mas bagay, wala naman halos vegetarian sa atin. Hate na hate nga ng mga kapatid ng vegetable Pero originally, we eat fruits and vegetables. Walang meat. Walang dugong dumadanak for us to live. But because of sin, maraming carnivorous, even human beings. Hindi na pinag-usapan ng vegan ba or vegetarian or what. Pero ang katotohanan sa paradise, hindi mo kinakailangan pumatay para mabuhay. Kaso nga, because of the sin, the simple one act of sin na ginawa ng dalawa, they must kill in order for them to live. Kaya nga hindi ba, pinansin natin, na later on, yung dahon na ginagamit nila, naging balat na ng hayop, di ba? At alam natin may sinisimbolize yun. Kasi in order na makapagsuot sila ng balat ng hayop, kailangan syempre naman patayin muna yung hayop. Kasi yung balat hindi man balahibo lang So doon nagsimula yun. To cover their nakedness, they must kill an animal. So doon nagsimula ngayon yung tinatawag na yung mga ritual na in order na maapis natin ng Panginoon sa ating kahubaran, sa kasalanan, merong animal na dapat mamatay for us. Doon nagsimula yun. And of course, alam natin, yun yung type ng gagawin ni Christ in the future, na kailangan i-offer yung kanyang life para matakpan
malinis yung ating mga kasalanan. Pag-usapan natin na hiwalayan kasi napakaganda niyang kwento na yan yung sa covering, yung sa balat ng hayop. Pero yun nangyari, katulad na sinabi ni Kuyang, kung paanong sa paradise, ang sarap ng trabaho nila kasi may work din naman sila Maging sa paradise po, hindi para mga senyorita lang sila Adan saka sa Eva. May trabaho sila. Ano yung trabaho binigay ng Lord sa kanila? Pamahalaan. Yung creation itself. Diba si Adam ngayon nagbigay ng pangalan? No, katuray. Kangkong, no? Balimbing. Yung mga hayop especially, no? Tikling ka. Siya nagpangalan Later on, syempre, yung mga tao after Adam na nagpangalan ng iba. But originally, siya nagpangalan yan. Hindi lamang nangangalaga siya, pinangungunahan niya yung creation. Sayang, Sayang. Imagine kung, anyway, kasi gagawa lamang tayo ng parallel universe para isipin natin kung sakaling hindi Pero isipin natin, what if nasa paradise tayo ngayon? Kasama natin mga hayop Diba? Narinig ko nung bago ako sa faith, imagine ninyo yung mga puno, nagmumunga ng lunchbox. Iniisip ko yun Siyempre, bata ka na sa pananampalataya, okay na okay, Puno, pag kinuha yung bunga, pag bukas mo, andun lahat, merong juice, merong fruit. Pero napakasarap ng buhay, sana, kung nandun tayo sa paraiso. Paraiso nga And yet, we know what happened next. Because of that, yung work nga naging toil. The toil of work hasn't faded in the generation since Adam. We still fight to see our labor accomplish what we intend. Hanggang ngayon. Kaya nga no wonder sinabi ni Paul sa Thessalonians, yung mga tamad wag kumain. Kasi isa sa purpose ng ating being to do something for the Lord to work. Kung hindi ka man nagtatrabaho to earn money, kung ikaw naman yung nasa bahay, inaalagaan mo ang pamilya, ang mga bata. Ikaw ang nangangalaga sa sambahayan. That is still work. Trabaho rin yun. Ministry, let's say. No? Kung sa higher level natin, titignan. Ministry natin sa ating Lord. So that's why po ang trabaho natin ngayon. Kung hindi man yung mismong trabaho ang mahirap, yung kalooban mo naghihirap nang dahil sa mga kasama mo sa trabaho. Kasi marami sa atin, mabigat talaga ang trabaho. Napaka-physical. Meron naman sa atin, hindi naman ganun kabigat. Pero meron pa rin siyang hirap na nararamdaman, kadalasan niyang kalooban. Sa kalooban sa mga taong namumuhay sa paligid niya. Okay? So, toil of work hasn't faded. So, yung work naging toil. Kinakailangan niyang bungkalin ng lupa para meron siya makain. To the point, ang sabi nga doon, parang metaphor, hyperbole, let's say, magmimistulang metal ang lupa na kandahirap kang hukayin para makakuha ng pagkain. Pero kung tutusin ngayon kasi nagawa ng paraan ng tao yan Overproduction nga ang pagkain ngayon. Overproduction. Nakita niyo kung paano naswart ng tao yung punishment ng Lord. Yung pong hirap para makakuha ng pagkain, kasama yan sa parusa ng Diyos sa atin. Pero look what's happening in the world now. Kaya ang tao ngayon mapagmalaki. Hindi, yung parusa ng Diyos, napagwagian na natin yan. Kahit saan ka magpunta, may pagkain. Overproduction pa nga, ang dami na expire. Pag kumain sa restaurant, 1/4 lang kakainin. Yung iba, tapon na. Ngayon mo isipin yung naging parusa sa kanila. Sa tingin ba natin yung parusa ng Panginoon does not stand until now? Yes, it is. Bulag lang tayo kapag hindi natin alam na maraming tao, mas marami pa sa atin, walang makain. Diba? Tayo mapalad tayo sa katerbang pagkain. Pagkagising mo, may pagkain ka. No? After few hours, kain ka ulit. Tanghalian, kain ka na naman. 1:00, 2:00, kain ka ulit. 4:00, 5:00, kain ka na naman. 8:00, kain ka. Bago ka umuwi, kain ulit. Bago matulog, kain. Hindi ibig sabihin nun na thwart natin yung parusa ng Panginoon kay Adam sa kay Eve. Meron lang kasi mga kapatirang generous enough magpakain sa'yo. And we must all be generous, mga kapatid. We must all be generous. Kasi remember, yung mga taong naghahanda niyan, may pamilya rin.
nagtatrabaho rin sila in order na merong mailagay sa lamesa. Be part of it. Nandun ang pagpapala ng Panginoon. I really do believe if we are generous to the Lord will be generous to us. If we are generous sa brethren, the Lord will be generous to us, kahit wag na sila. Pero kung hindi po tayo ganoon din, anong generosity hinihintay natin sa Lord? No, kung laging tikop ang ating mga palad, anong sasaluhin mo? Mananatili ka at the mercy sa pag-asa sa mga tao na magbibigay sa iyo. Is there anything na gusto niyo idagdag? Kasi dalawang point lang naman yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya medyo ina-expand ko ng konti. Tingnan nga natin yung word na toil sa original niyang lengguwahe. The word translated toil in Genesis 3:17 of most English versions is the Hebrew word itzabon. Itzabon. What's that? The root of this word, asab, connotes sorrow and alludes to the act of grueling labor with difficult or disappointing results. Yun yung naging parusa kay Adam. Kasi napakadali, trabaho lang naman pala ang parusa. Itong parusa ko sa'yo. Magtatrabaho ka para may makain ka. Ayos lang yun. Ako rin naman ang kakain. Di magtatrabaho nga ako. But they don't understand kung ganun-ganun lang ang pagkakaintindi natin. Sabi nga natin kanina, halos magmimistulang bakal ang lupa para ka lang merong mahukay para makain. Hindi lamang yon. There were in constant fight over food. Ikukwento ko lang ulit. Even though kasi tayo, medyo hindi natin nararanasan ngayon yan, yung kakulangan sa pagkain. Alam niyo sa Africa, sa history, according sa mga historians, sa Africa kasi merong malaking lake or let's say sea, inland na sea. Ngayon, maraming mga nations na nakatira dyan, iba't ibang African nations. Ngayon, napansin nila, habang lumiliit yung tubig, because of, global warming or, nang dahil sa kagagawa ng tao, habang lumiliit, yung mga tao syempre lumalapit sa isa't isa. At habang lumiliit, lumalapit sila, nagkakaroon ng wars. People kill each other because of food, because of water. Kakaperanggot na siyang ganyan. Lahat ng mga nations na ngayon, magsasama-sama, nagpapatayan ng tao because of resources. Hindi lamang yun, magbasa kayo ng history, bakit merong wars? Halimbawa, World War II. Bakit itong Japan naman kasi, sinakop ang China at minasakit yung mga tao sa Nanking by that time. Alam niyo kung bakit? World War II pa lamang, isang katerba ng mga Japanese. Ang lit-lit ng island nila, 100 millions na sila. Kailangan na lang ng resources. Nakita lang China, kalaki-laking island, at kakakunti pa lang by that time. O marami ng mga Chinese, pero masyadong malaki yung kanilang lupa, kinamkam nila ngayon. Ang tingin ng mga Japanese nung araw sa mga Chinese, no wonder ganyan ng mga Chinese ngayon, napaka-defensive. Since may power na sila. Ang tingin sa kanilang mga Japanese nung araw, ipis, cockroaches, mga insekto. Kaya pag in-exterminate sila, ganun na lang eh. Panoorin nyo sa YouTube yung Nanking Massacre. Yung Nanking, Beijing ngayon yun. Para silang mga ipis talagang in-exterminate ng mga Japanese. Why? Because of resources. Even nowadays, nangyayari yan. People kill each other over food and water. As part of the punishment ng Lord sa kasalanan ni Adam, sa ni Eve. So merong sorrow, merong grueling labor, meron at meron. At kadalasan 20 years ka nang nag-abroad, yung simpleng pangarap mo, umuwi ka na after 20 years, hindi pa rin natupad. May mga ganyan masasaklap na karanasan eh. May mga nakakalungkot. Kasi hindi ba, halimbawa 2 years contract, ang plano ko lang naman tricycle. Para pag uwi ko, mamamasada na lang ako. After 2 years, walang pambili. Wala pang tricycle. Sige, another 2 years po. Siguro naman, ika-4 na taon ko, pwede na. After 4 years, wala pa rin. Don't tell me, yung pera mo nawawalan parang bula. Of course, maraming needs ang family. Andyan yung pambili na nga ng tricycle, nagkasakit si nanay. Pambayad sa doktor, pambili ng gamot. Hindi lamang yon. Nalimutan mo sa iyong pagkukwenta by that time, nung nagsisimula ka pa lamang, ang mga bata lumalaki.
Habang lumalaki ang bata, lumalaki ang gastos. So nakita ninyo, I mean, it's really not that easy mga kapatid. Yung plano mo ngayon, konektado yan sa mga mangyayari in the future. So maganda mag-plan ka, yes, at gawin mo lahat na makuha mo, marating mo yung goal na yan. Pero isama mo sa computation, no? Bumababa ang peso. Kumukonti ang trabaho, tumataas ang mga presyo, lumalaki ang mga bata. Hindi maiiwasan nagkakasakit ang mga loved ones. Hindi lamang yan, may namamatay pa. Di ba? Those are part ng sumpa ng Panginoon sa pagkakamali ni Adam sa kani Eve. Binubuksan ko lang yung isip natin ng konti sa talagang naging bunga ng pagkakasala ng dalawa. It's really not that simple. It's really not that simple. Even us now, look at us. Kinakailangan natin lumayo sa ating mga loved ones just to earn. No? Ikaw ba yung tipong nung nagliligawan pa lang kayo, hayaan mo, pagpakasalan mo lang ako. 20 years ako sa Saudi, bubuhayin ko kayo ng mga magiginak natin. Meron bang magsasabi ng ganun? Ay, kung ganun lang, hindi kita sasagutin. No? Hindi na, no way. Baka ito mag-aasawa tapos lalayuan din ako ng 20 years. Pero hindi ba mangyayari siya later on nang hindi mo, wala man lang sa inyong mga panghinagap, and yet you must face the fact. The fact of life. Kaya maganda na rin na hindi natin alam yung future. Kasi hindi ka na mag-move sa kanalalagyan mo. Kung ikaw yung tipong bago ka mag-asawa, biglang nagkaroon mo ng vision, matapos kayo ikasal, 25 years kang malalayo yan sa babaeng yan. Di, malamang yung, halos mabaliw. Hindi pwedeng mangyari ito. No? Yun ang kaganda ng innocence sa isang banda. Let God know it, not me. Kasi kung alam natin yung mangyayari bukas sa mga susunod na araw, ngayon pala mamamroblema ka na. That's man. Wala nang problema, namang problema na Yung pa kayang nalaman mong bukas makalaway, mayroon kang major problem, mamumroblema ka ba ngayon? Hindi, of course. Isa yan sa kahinaan ng tao. Wala pang problema, namang problema na. Or, merong impending problem, ngayon pa lamang, kandahirap na siya sa pagharap dun sa problemang darating pa lang in the future. Hindi makakilos, no? Hindi makapag-isip ng tama. Kaya yung future, inilalaan natin sa Panginoon, no? Nilalaan natin sa Panginoon. At naghahanda rin naman tayo kahit papaano, siyempre. Okay. So sa trabaho po, the reason na ganyan tayo, kandahirap, umiiyak, no? Umiiyak, niloloko-loko ng mga employer. Yung kasi mga employer, niloloko-loko rin ng mga boss nila. Yung boss ng mga boss, niloloko-loko rin. Kaya kasi sinigawan ng boss mo, kasi yung boss mo sinigawan ng boss niya. At yung boss ng boss niya, sinigawan din siya. Kasi nakakita ko ng ganyan Merong kapatiran, naging naghihinga. Parang gusto ko na nga mag-resign. Yung boss ko, lagi ako sinisigawan. Pilipino pa naman. Mas matindi kasi ang sakit kapag kapwa mo Pilipino Kung ibang lahi, okay lang, ibang lahi. Sino ba naman siya? Pero kung kapwa mo Pilipino, ngayon isang sama ng loob niya. Lagi niya sinasama sa prayer niyan. Biglang isang araw, inabutan niya yung boss niyang lagi sumisigaw sa kanya. Nasa kitchen umiiyak. At alam niyo kung bakit? Yung boss niya mismo, ginagawan din siya ng masama. There's always a bigger fish. Ika nga. No, kaya minsan iniisip ko yan kapag medyo suminghal na naman yung boss, siguro nasigawan ng asawa yan. No? Pareho nasigawan ng asawa yan, kaya ganyan yan You know? Kasi hindi mo rin alam yung pinagdaanan nila o yung pinagdaraanan nila that day. Hindi mo alam, nagpapalpitation pala by that time. No? Yung palang bato sa bato, ayan na, pinapahirapan na naman siya. You never know. But then again, kasama siya doon sa mga naging bunga in general nung naging parusa ng ating Panginoon. Pumasok tayo ngayon mula sa trabaho sa relationship between man and woman. Malaki ang epekto ng ginawa ng dalawang ito sa klase ng relasyon meron ngayon ng mga babae at mga lalaki. The relationship between man and woman was affected. Nakita naman natin kung ano ginawa ni Eva, di ba? She usurped the authority of her husband. Alam naman natin sinisimbolize, di ba? Ang sabi sa aklat ng Ephesians, si Jesus Christ yung husband, the church is the bride. Hindi pwedeng yung bride, which is the church, i-usurp natin yung authority ni Jesus Christ. Alam natin problemang malaki yun. At yun mismo ang nangyari sa Genesis. Hindi dapat si Eva ang nagde-decide. Hindi dapat siya. And yet, she decided.
Etong magaling ni Saada naman kasi, bulag sa pag-ibig, kumagat naman. Kaya nga siya talaga ang number 1 na kinausap ng Panginoon. Pero tingnan natin, ano yung mga naapektuhan ng kumagat itong dalawa sa patibong ng kalaban? Their sense of innocence, Genesis 2:25, was replaced by shame and self-consciousness, Genesis 3:10. In the new reality of life in a fallen world, their mutually beneficial work and cooperation would turn into domination and tension. Biblically, lagi natin sinasabi sa pulpito, lalaki ang head ng family. Hindi dahil sa kultura ng tao. Yun ang disenyo ng Diyos. Lalaki po ang authority. Kaya nga ulitin natin, si Adam ang kinausap ng Diyos, hindi si Eva. Si Adam ang naging responsable sa mga lahat ng nangyari. Even though si Eva ang nakipag-usap kay Lucifer. Siya ang nag-offer. No, hindi tinitignan ng Lord yon. Ikaw, Adan, ang accountable sa akin. Because you are the head. You are the head. Kaya ngayon, tingnan niyo yung mga mag-asawa. Lagi nag-aagawan sa authority. Biblically, mga kapatid, kung magpapaka-Kristyano tayo, magpapaka-biblical tayo, hindi dapat ganun. Ang authority talaga nasa lalaki. He is the head. Ang Diyos ang siyang gumawa ng disenyo na yan. Kung susundin natin ang feminism, susundin natin ang organisasyon ng tao, babae talaga ang gusto nila. Look at the Catholic Church. Marian sila, hindi naman sila Christian eh. Matriarchal sila, kind of religion. Kaya babae ang nangunguna sa kanilang relihiyon. Sa Christianity po, no, it's the Father. Sa church is Jesus Christ. It is the man, not the woman. Pero, because of this, look what happened. Kasi bago naman ni Kain si Eva, si Adam naman ang kausap talaga ng Panginoon. Wala pa si Eva ng panahon niyon. Oh, of course. Nauna nga si Adam nanlikha sa wangis ng Diyos. Kaya lang naman sabi ng Panginoon, hindi mahina naman isang lalaki, kaya gumawa siya ng babae. Ayan. Kaya siya talaga responsable. Magkakaroon ng problema sa pamilya kapag nag-agawan sa posisyon, sa kapangyarihan, sa authority. Pero siguro naman naiintindihan na natin, lahat ay pantay sa mata ng Diyos, right? Mapababae ka, mapalalaki ka, pantay ang treatment ng Panginoon. Pero kung pag-uusapan natin, disenyo ng Lord pagdating sa authority, lalaki ang kanyang itinalaga, hindi ang babae. Nagkakaroon ngayon ng maraming divorce, maraming paghihiwalay kasi nag-aagawan sa kapangyarihan. Regardless kung yung babae ang merong trabaho at yung lalaki wala, lalaki pa rin ang authority. E paano po kung yung lalaki laging palpak naman kasi mga desisyon tong lalaking to? Ako nga ang nagsaayos ng aming kabuhayan. Maganda. Kasi nga partner kayong dalawa eh. It's okay. But do not usurp the authority ng lalaki given by God. You are really there bilang babae to support each other. Walang masama doon. Pero hindi ibig sabihin nun na nasa iyo lahat ng resources, ia-under mo na siya. Then that is not biblical. That is not biblical at all. Tulad sa Priscilla, di ba? Priscilla may ano talaga. Amen. Spiritually, mas higher si Priscilla. In-underestimate yung lalaki. Ayan. She know her place. We must know our place. Anyway, kaya po ganyan ang buhay ngayon because of the sin ng mag-asawa. Nang simulan ni Eva, i-assert ang authority, pangunahan si Adam, then the rest follows. Lahat tayo ngayon nagdurusa sa bagay na yan. Kung laging palpak sa desisyon ng lalaki, andyan ka ngayon bilang babae to help him. Kung ayaw makinig sa tamang desisyon na meron ka, ipinipilit yung kanya, kailangan makita niya yung bunga ng ipamimilit niya ng kanyang mga maling desisyon. Pero do everything in your power bilang babae to biblically ipakita mo yung pagiging head, hindi lamang sa title na idinikit sa'yo, mahal. Hindi, yes, I know, lalaki ka, hindi dinikit lang sa'yo yung label na ikaw ang head ng family. Ipakita mo na you are really worthy to be the head bilang tama sa kaisipan, tama sa puso, tama sa kapamaraanan. Doon, yun naman itinatama rin natin. Hindi ko mo, ikaw ang lalaki, kahit puro palpak ginagawa mo, kakawawain mo naman yung pamilya mo kung ganun. Mali rin yun. No, mali yun syempre. Doon natin kailangan ng mga lalaki, pagsabihan, suporta ng kapwa lalaki. Alam mo, brother, yung ginagawa mo hindi tama. Ang nagsasuffer yung pamilya mo, hindi naman ikaw. No? So, itama mo yung sarili mo, kapatid. No? So, we are responsible. So, walang lusot. Walang overuse ng power. Walang maling pagkagagamit ng power kung tayo magpapaka-biblical.
For Eve, the joy of childbearing that was intended to fill the world with more who were in the image of God would now be marked by pain and labor in childbirth. Kasama sa sumpa ng Diyos. Pero hindi ba natuthwart na rin ng mga tao yan? Ang kasama kasi sa punishment, yung talagang halos kamatay niya yung panganganak eh. Pero nagawa na ng paraan ng tao, di ba? Painless. Okay, gusto ko po painless. Hindi ko sinasabing evil yung mga babae na nagre-request na kapag nanganak siya, painless. I'm not saying that, of course. Pero ang point ko, we are in that system. We are in that kind of system na kung saan we are trying one way or the other is thwart yung original purpose ng Lord kung ano dapat meron sa kanyang punishment sa naging desisyon ng ating mga ninuno. In a way, ginagawang kasi ng paraan ng tao na yung pain malesen, yung suffering malesen. So I'm not saying po na evil, ha? No, I'm not, of course. At ang sinasabi ko lang, we are in the same system of the world, kung tutuusin. But alam natin deep within our hearts, we are like this now because of the sin sa maling choice na ginawa ng ating mga ninuno. So, no one is saying that is evil. No one. Okay? No one. Pero, ganun talaga ang tao. We are doing our best to thwart na malesen yung pain because of the sins. No? Because ng bunga ng sin na ating nilalalagyan because of our four parents. Hindi lamang yon. Hindi lamang yung relasyon ng lalaki at babae ang naging apektado, nagkaroon nga ng hilahan ng kapangyarihan or what, at maraming pang mga komplikadong mga bagay na nangyari ngayon sa family. Ultimately, however, the relationship most severely harmed by the choice was humanity's relationship with God. Ito yung worst na naging bunga ng pagkakasala ng dalawa, yung mismong relasyon nila sa Diyos. Humanity's unhindered communion was now broken and lost. The choice of disobedience drove a wedge between the Creator and the people created in His image. Definitely hindi gusto ng Panginoon yung nangyari. It broke God's heart na kailan lamang naglalakad sila ni Adam sa hardin magkasama. At yun din naman, nung hindi pa nagkakasala si Eva, sila mismo, no? Yung mga sarap imagine hawak ng Panginoon si Adan sa isang kamay si Eva, at naglalakad sila, namamasyal sa garden, no? But because of that sin, nawala lahat yun. That really broke God's heart. Hindi lang man anger ang pinakita ng Panginoon doon, kasi it must be, the only attitude God has towards sin is to punish sin. Hindi na kasi siya magiging Diyos kung hindi niya ipapunish yung sin, mga kapatid. But He must. Ang hirap nun, yung bang mahal na mahal mo pero alam mo kasi dapat mong parusahan Kasi isa sa pagpapakita ng pagmamahal, yung itinatama. Dinidisiplina, especially mga bata, di ba? It really, I believe, marami sa mga magulang, kapag pinapalo ang mga anak, it's very hard for them also. But they must do it. Because of love. Ganun din ang Lord by that time. No? Kaya nga nung magkasala yung dalawa, even though all-knowing ang Lord, kanya-kanya rin, nagtatanong-tanong pa siya, Adam, where are you? No, nasan ka, Adan? Kasi yun ang ugali ng Panginoon, even though alam niya naman lahat, gusto niya ikaw mismo, stand up and speak. To be a witness. Ayun, nawala. Nawala yung ganun. Hindi lamang yung paradise. Yung paradise, kasi inihanda ng Lord lahat yan for the man and the woman Tapos, palalayasin mo isang araw. Madali bang magpalayas ng mga anak? Sino sa atin nakaranas ng ganun? Ikaw ay tayo rin. Napalayas ba maminsan? Lumayas kayo sa kwarto, doon kayo sa sala. Si Kuya Bernard, baka, okay. Oo. Inaalsa balutan mo na. Bigay mo na yung mga sahog. Oo. Pagkain mo malibig. Nakita nila yung maleta na kalabas. Obo. Marahin sila. Maglamang buhay namin. O, di ba? Pagkain na lang. Pagkain ng problema. Ang bigat sa kalooban yung palala. Yung bang iba kasi nananakot lang, di ba? Lumayas ka na. Una pang umiyak yung parent di ba? Yung ginagawa to rin ng parent, imbis na yung batang palayasin, siya na lang ang lumalayas. Kasi hindi niya kayang palayasin yung bata, siya na lang ang lalayas. Oh. Di ba? I'm trying na i-emphasize
kung ano yung naramdaman ng Lord by that time. It's not just about anger or wrath sa ginawa ng dalawa. Nasaktan ang Lord. No, nasaktan ng Panginoon doon. Just like a parent sa mga bata. Kung makikita lamang natin ang kwentong ito in God's own perspective, we will see the love. No, yung love naroon, hindi nawala yung love. But He must do it. He must do it. Napakahirap. Ang hirap, mga kapatid, pero kinakailangan kasing mangyari. Bakit po ba kasi binigyan pa ng free will? Kasi sana, hindi na nagkasala. Oo nga. Yun naman pala ang bunga ng free will eh. Bakit binigyan pa ng free will ng Lord, yung dalawa? Hindi maging parang robot yun. Okay, para hindi maging parang robot, ano? Hindi lang sunod-sunuran. Hindi lang sunod-sunuran, ano pa? Pero hindi, Naman niya na magkakasala eh. oh, alam niya. Dahil dun sa Definitely. binigay. Because He covers eternity to eternity. Alam niya, yung point in time ng creation, alam niya na kung ano mangyayari. Why? Meron sa ating may sagot or Ano kasi yung kuya, parang yung sa tingin ko, parang yung free will na yun, parang yung sa tao, yung sino talaga yung parang sa kanila. okay. Yung parang, kaya may free will ka, pwede kang doon sa ano, pwede kang, pero maganda talaga doon ka sa pahanang Panginoon. Okay. So ano pa? For its own glory ko. For its own glory. Kasi kung sovereign si Lord, alam niya kasi kaya sabi din sa may Ephesians na in-ordain niya kung sino maliligtas na sa Lord. So, ibig sabihin, lahat sa plano niya. Ibig sabihin, kung alam niya na yung nangyayari simula ang una hanggang huli, didesign niya yun para sa kanyang glory. Para of course. siya may taas. Kasi kung hindi nangyayari kay Eva na sa tingin ko, walang Jesus Christ. Hindi makikita ng tao yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Diyos po, ano, parang director, walang script, sukutod. Hindi natin kasi Paano masusulat. masasabing glory sa kanya? Parang niloko niya sarili. Gagawin niya to para mag-glorify ako. Gawin mo to para glorify ako. Gawin mo to. God knows kung ano yung gagawin ng dalawa. Kung paano alam ng Lord bago niya naglikha si Lucifer that Lucifer will rebel against Him. God knows everything. But yun nga, since yung mga angels kasi sentient being din sila eh, meron silang freedom to choose. Pero you know, doon pa nga lang nagsimula na eh, na anyone other than God susceptible to sin, to use that free will, that gift para sa masama. And definitely God knows that. Kasi maganda yung tanong eh. Unang-una, pag binigyan mo ng free will, mostly, may mga kausap kang tao na ang Diyos ang gumawa ng kasalanan. Yan ang bentahan minsan eh. Kasi kung di mo bibigyan ng free will yan, hindi magkakasala yan, hindi ka masasaktan. Bakit binigyan mo ng free will? Alam mo naman magkakasala. Kasi ganito yun eh. When God created the man and the woman, hindi lang naman isa yung objection nila eh. Napamalaan yung kanyang ano. Ang pangalawang ano yan is to glorify God. Amen. To serve Para God. magkaroon lang, kasi sino yung glorify sa akin? Wala naman. Kaya kung naglikha niya, unang-una is to have a family which is holy, na magbibigay ng papuri sa akin. Let us always remember na yung praise, yung tunay na praise na definition, nakapaloob niya sa will, free will. Pag nagpuri ka, because somebody is pushing you, it is not praise. Wala na. Walang kaya walang mararamdaman ng Diyos Oo, nga kung naman. pinoprogram niya ang tao para magpuri. Amen. In order to God makita yung glory at malaman na sa Diyos, kailangan magpuri ka according to your will. Amen. Kaya kailangan yung pagkaloob yung will sa'yo. Amen. Or else, pag hindi ko pinagkaloob yan, hindi ako magiging Diyos. Kaya Amen. ganyan. Ang pagkano lang yan, hindi nagkamali ang Diyos. Amen. Ang tao nagkamali Yeah, during that amen. time na Amen. ginamit yung free will against sa atin po. Kumbaga, let's focus na kung sino yung nagkamali. Kasi No. nagkamali. Hindi dun sa ginawa ng pagkakamali. At by this time, nagkamali yung dalawa. Si Adan saka si Eva. Ginamit na yung very, very good gift na yun of free will in something na makakagawa ng masama. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa kanilang Meron mga pang sarili. isang tanong dyan, dadagdag ko lang. Ang sabi kasi nila, nung minsan nakakashare ako na, kung hindi rin nagkasala si Eva at si Adan, hindi dadami ang tao. Kasi ang isang kasalanan daw, isang bunga ng kasalanan, yung pagdami ng tao. So yun ang isang... Of course, that's misconception yan. Misconception. Sinabi na niyang humayat magpakarami bago pa nagkasala yung dalawa. So dadami rin sila sa paradise kung tutuusin. But then again, we know what happened. What happened. Ako kuya, siguro it's a show of love ng Panginoon sa kanyang creation. Minsan na nagkamali sa sa angels. Kaya nga, doon pa lang ano. Again, meron siya. Kaya nga eh. Mga angels, bakit sa tao? Kumbaga may nauna na eh. Oh. May
prototype na ba? Kaya nga eh. May president na, no? Then again, gumawa na naman siya ng something, someone. Ako for me, isa lang talagang hindi susceptible to sin, God alone. Because even angels susceptible to sin, nakita na natin. And man, of course. Isa lang talagang hindi magkakasala, Diyos. Pero yun nga ang tanong kasi, bakit kinakailangan pa niya likhain? Ginusto niya eh. He wills to create, so we are not really in the position to question Him, but to understand. Lord, what? Tell me, what is your purpose? Tell us. At yun, kaya natin pinag-uusapan. Hindi man natin 100% maabot yung 100% na kaisipan ng Panginoon. At least, we have a glimpse. At least man lang yung laban nakikita natin ngayon, na sa kabila ng ginawa ng dalawa, yung love pa rin. He is doing everything in His power, na yung ginawa ng dalawa, through the Lord Jesus Christ, maitama. Itama siya. Kasi sin, walang cure sa sin kung tutuusin. Pero ginawa ng Panginoon ng paraan yun, through Jesus Christ. Someone will die for you. Yung baby nga, na darating by that time. Hindi lamang to vanquish sin, to vanquish the enemy, Satan, for the rest of eternity. Sinod ng Panginoon lahat yung problemang yon. He know, bago niya nilikha yung mga angels, bago niya nilikha ang tao, there will be sin. There will be death. There will be darkness. But, in order for me to vanquish that, these things must happen. Then I will vanquish them all. Kasi at the end of the Bible, wala na lahat yun. Sinod ng Lord yung problem of sin and darkness and death. Doon tayo nagpo-focus ngayon. Sinod niya yung problema na yan. Walang problemang hindi kayang isolve ang ating Lord. Yan sa pangaladan. At in relation sa tanong niya kay Yuri. Okay, binigyan lang Diyos ang tao ng free will. At siya gagamitin niya para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang isa pang question dyan is, they're inside the paradise. Anong ginagawa ng bunga na masama't mabuti doon sa gitna ng paradise? In fact, naniniwala tayo na all God's creation, it is perfect. Oo nga. Anong ginagawa doon? Bakit hindi ka lang inilabas? Gamitin mo yung free will mo, diyan kayo, pero hindi ka magkakasala kasi hindi sa labas yan. Bakit nasa gitna pa? Ayan. Bakit yung dalawa nandun pa kasi? Dito pa sa gitna yung tree of life, tsaka yung... Oo nga. Alam nyo, for me, because those three represents the ultimate usage of choice ng tao. Amen. Those are the ultimate. Of course, yung mismong bunga ng puno, wala namang something doon para nang kainin nila, naging makasalanan sila. But it's the wrong usage, yung disobedience. Sinabi kasi ng Panginoon, wag eh. Pero ginawa pa rin nila. Then enter sin. No, pumasok yung sin nung mag-disobey yung dalawa. Ultimate yun eh. Yun ang ultimate. Kasi the Genesis are the book of beginnings. At yung mga ultimates, makikita niyo nasa Genesis din naman lahat. Lahat ng ultimates na riyan for us to see. So, hindi totoo yun na bad fruits yun, ha? Hindi totoo na. Yung mismong hindi yun. Hindi kasi sila sumunod. Yun ang naging issue doon. Sinabi ng wag, bakit ginawa pa rin? Kasi pwede namang, walang hihipo dito sa very, very cute puppy na ito, ha? Pero itong ahas pwedeng itouch. Tinouch pa rin yung very, very cute puppy. Hindi nagkasali sila. Not because of the puppy, because of the disobedience. You know? Hindi sumunod eh. Hindi sumunod. So pag-uusapan natin ng mas malalim yan kasi magandang topic yan eh. Magandang topic. The life the Creator had breathed into the man would eventually be extinguished, of course, because of those wrong choices. Perhaps not immediately, but inevitably. And not just Adam and Eve, but also in every human race. Doon na nagsimulang magkaroon ng death. Kasi ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At dito pa lamang nakita na natin yan. Even though inabot sila ng almost 1,000 years, they ultimately died. Pero automatically, instantly, of course, nagkaroon tinatawag na spiritual na separation. Doon pumasok ngayon yung sin, nagkaroon tinatawag na spiritual death. Lahat ngayon ng mga tao, after Adam and Eve, they must go back to God. They must do something para bumalik yung relationship with the Lord. All kinds of death are separation. Kapag humiwalay ang kaluluwa sa katawan, you're dead. Kapag huwalay ang iyong kaluluwa sa Diyos, you are dead spiritually. All kinds of death are separation. The immediate and life-altering consequences of that first choice were reflected in the personal and private aspects of Adam and Eve's lives. What's that?
The consequences, however, went beyond those immediately suffered by the man and the woman and extended to all who would come after them in the human race. At kasama tayong lahat dyan. Yung buong ng kasalanan nila, lahat tayo ngayon damay. Pero di ba ang good news nga, again, imposible yun eh. Paano akong mawawala sa family tree ng makasalanang si Adam? Di ba nagawa ng Lord ng paraan? Born again experience. Ipanganak ka uli sa Spirit katotohanan, ipanganak ka under sa family tree ni Jesus Christ. So, si Adam ang first Adam, ang second Adam si Jesus Christ. I mean, makikita natin, ginagawa ng paraan ng lahat ng Panginoon. Ginawa niya ng paraan lahat yung problema. Kasi hindi pwedeng magpalit ka ng dugo 100% kasi ipapalit sa yung dugo ng ibang tatay para maging ibang anak ka na. Hindi ka na anak nito, kundi anak ka na niya kasi yung dugo mo hindi gup lahat. Hindi mag-work yun. Especially spiritual ang pinag-uusapan natin. Pero ginawa ng Lord ng paraan. Yun ang gustong ipakita ng Lord. Sa kabila ng kahinaan ninyo, kasalanan ninyo, all things are possible for me to do. And that is because of love. Ginawa ng Panginoon ng paraan lahat ng kasalanan ating ginawa. So next time po, pag-uusapan natin, suffering because of the choices of others. Ngayon kasi pinag-usapan natin, sila mismo, nang sila'y pumili ng mali, ng masama, piliin nilang wag sumunod sa Diyos, they themselves suffered because of their own wrong choice. But next week po, pag-uusapan natin, yung suffering natin because of choices naman ng iba. Okay, para naman fair. Kasi maaaring wala naman tayong ginagawang mali. Bakit ako nagsasuffer? Maybe because of other people around us. So lahat po tayo yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much sa 56 minutes na pag-aaral ng iyong mga salita. Nandito pa rin po kami sa choices. At Lord, maraming salamat. Paminsan-minsan pinapaalala mo sa amin. Ano magiging bunga kapag pumili kami ng something na hindi ninyo gusto? Definitely, you will not suffer. Hindi mababawasan ang pagka-Diyos ninyo. But us, Lord, we will suffer. And since you love us so much, you don't want us to suffer. At nakita po namin sa buhay ni Adam sa ni Eve, nasaktan ka ng todo sa ginawa nila. Pero Lord, ginawan po ninyo ng paraan. There and then, nang igawad ninyo ang parusa sa mag-asawa, ibinigay nyo rin yung magiging sagot sa dilema na kanilang pinasok. And that is through your Son, Jesus Christ. Lord, hindi po namin kayang sagutin lahat kung bakit ninyo ginawa yung mga ginagawa ninyo. We cannot. You're so vast, you're eternal, and we are not. But Lord, isa lamang nakikita namin, you love us so much. Even though you know, masasaktan ka, and yet ginawa mo pa rin. Alam ninyo, masasaktan kayo kapag nagkasala sa Lucifer, ginawa nyo pa rin ng mga angels. Alam ninyo, masasaktan kayo kapag ginawa nyo si Adan sa Eva, ginawa nyo pa rin yung dalawa. Kung meron mang someone na dapat mahirapan magtampo, that is you. And yet, Lord, love, pag-ibig pa rin ang pinapakita ninyo, pagtsatsaga, faithfulness. That's why, Lord, through the studies, we are forever grateful. Hindi man namin 100% arok ang inyong kalooban, ang inyong disenyo, but we can feel the love at least. And that matters most. That we feel your love kumikilo sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po muli. Itong aming samot na lang in Jesus' name sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen.